At nangyari nang matanda na si Isaac at malabo na ang kanyang mga mata, na ano pat hindi na siya makakita, ay tinawag si Esau na kanyang anak na panganay at sinabi sa kanya, Anak ko, at kanyang sinabi, narito ako. sinabi niya, Narito, ako'y matanda na at hindi ko nalalaman ang karawan ng aking kamatayan. Ngayon ay kunin mo at tinamamanhik ko sa iyo ang iyong almas, ang iyong lalagyan ng pana at ang iyong busog, at lumabas ka sa parang at ihuli mo ako ng husa, at igawa mo ako ng masarap na pagkain na aking ibig, at dalhin mo ito sa akin upang ako'y kumain, upang ikaw ay basbasan ko bago ako mamatay. at pinakikinggan ni Rebecca nang nagsasalita si Isaac kay Esau na kanyang anak. At naparoon si Esau sa parang upang manghuli ng isa at upang madala. At isinaysay ni Rebecca kay Jacob na kanyang anak na sinasabi, Narito, narinig ko ang iyong ama na nagsasalita kay Esau na iyong kapatid na sinasabi, dalhan mo ako ng husa at igawa mo ako ng pagkain masarap upang ako'y kumain at ikaw ay aking basbasan sa harap ng Panginoon bago ako mamatay. Ngayon na anak ko, sundin mo ang aking tinig ayon sa inuutos ko sa iyo. Gumaroon ka ngayon sa kawan at dalhin mo rito sa akin ang dalawang mabuting anak na kambing at gagawin kong masarap na pagkain sa iyong ama ayon sa kanyang ibig at dadalhin mo sa iyong ama upang kumain pat ikaw ang kanyang basbasan bago siya mamatay. at sinabi ni Jacob kay Rebecca na kanyang ina, Narito, si Esau na aking kapatid ay taong mabalahibo at ako'y makinis. Marahil ay hihipuin ako ng aking ama at aariin niya akong parang nagdaraya sa kanya at ang aking mahihita ay sumpa at hindi basbas. at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Sa akin mapunta ang sumpa sa iyo, anak ko. Sundin mo lamang ang aking tinig at yumaong ka na dalhin mo sa akin. at siya yumaon at dinala sa kanyang ina at gumawa ang kanyang ina ng masarap na pagkain na ibig ng kanyang ama. At kinuha ni Rebecca ang mainam na damit ni Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. At ang mga balat ng mga anak ng kambing ay ibinalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang leeg. At kanyang ibinigay ang pagkaing masarap at ang tinapay na kanyang inihanda sa kamay ni Jacob na kanyang anak. At siya'y lumapit sa kanyang ama at nagsabi, Ama ko, at sinabi niya, narito ako. Sino ka, anak ko? at sinabi ni Jacob sa kanyang ama, Si Esau na iyong panganay. Ginawa ko ang ayon sa sinabi mo sa akin. Bumangon ka, ipinamamanhik ko sa iyo. Maupo ka at kumain ka ng aking usa upang basbasan ako na iyong karuluwa. at sinabi ni Isaac sa kanyang anak, Ano't kay dali mong nakasumpungan ako? at sinabi niya, Sapagkat binigyan ako ng mabuting kapalaran ng Panginoon mong Diyos. at sinabi ni Isaac kay Jacob, Lumapit ka rito, ipinamamanhik ko sa iyo upang hipuin kita, anak ko. Kung tunay na ikaw ang aking anak na si Esau o hindi. at lumapit si Jacob kay Isaac na kanyang ama at hinipo siya at sinabi, Ang tinig ay tinig ni Jacob, ngunit ang mga kamay ay mga kamay ni Esau. at hindi siya nakilala sapagkat ang kanyang kamay ay mabalahibo gaya ng mga kamay ni Esau na kanyang kapatid at sa gayoy binasbasan siya. At sinabi niya, Ikaw ba ang tunay, ang aking anak na si Esau? at sinabi niya, Ako nga, at kanyang sinabi, ilapit mo sa akin at kakain ako na usa ng aking anak upang basbasan ka ng aking kaluluwa. at kanyang inilapit sa kanya at kumain siya at siya'y dinalhan niya ng alak at uminom. At sinabi sa kanya ni Isaac na kanyang ama, Lumapit ka ngayon at humalik ka sa akin, anak ko. at siya'y lumapit at fumulik siya sa kanya at naamoy ng ama ang amoy ng kanyang mga suot at siya'y binasbasan na sinabi, Narito, ang amoy ng aking anak ay gaya ng amoy ng isang parang na pinagpala ng Panginoon. At bigyan ka ng Diyos ng hamog ng langit at ng taba ng lupa at ng saga ng trigo at alak. Ang mga bayan ay maglingkod nawa sa iyo at ang mga bansa ay magsiyuhod sa iyo. Maging Panginoon ka nawa ng iyong mga kapatid at magsiyuhod sa iyo ang mga anak ng iyong mga ina. Sumpain nawa ang mga sumusumpa sa iyo at maging mapapalad ang mga magpapala sa iyo.
At nangyari pagkatapos ng pagbabasbas ni Isaac kay Jacob at bahagyan ng kaalis ni Jacob sa harap ni Isaac na kanyang ama, ay dumating si Esau na kanyang kapatid na galing sa kanyang panghuhuli. At siya may gumawa ng masarap na pagkain at dinala niya sa kanyang ama. At sinabi niya sa kanyang ama, Bumangon ang ama ko at kumain ng usa ng kanyang anak upang basbasan ako ng iyong kaluluwa. at sinabi ni Isaac na kanyang ama sa kanya, Sino ka? at kanyang sinabi, Ako ang iyong anak. Ang iyong panganay na si Esau. at nangilabot na mainam si Isaac at sinabi, Sino nga yung kumuha ng usa at dinala sa akin at ako kumain niya bago ka dumating at aking binasbasan siya. Oo, at siya'y magiging mapalad. Nang marinig ni Esau ang mga salita ng kanyang ama ay humiyaw ng malakas at ng dikuasang kapanlawan at sinabi sa kanyang ama. Basbasan mo ako o ama ko. Ako naman. At kanyang sinabi, Naparito ang iyong kapatid sa pamamagitan ng daya at kinuha ang basbas sa iyo. at kanyang sinabi, Matuwid ba ang pagkatawag sa kanyang Jacob sapagkat kanya inagawan ako nitong makalawa. Kanya kinuha ang aking pagkapanganay at narito may kinuha ang basbas sa akin. at kanyang sinabi, Hindi mo ba ako pinaglaanan ng basbas? at sumagot si Isaac at sinabi kay Esau, Narito, nilagay ko siyang Panginoon mo at sa kanya ibinigay kong lingkod ang lahat niyang mga kapatid. At sa trigo at sa bagong ala ay kinandili ko siya at sa iyo'y anumang magagawa ko ngayon, anak ko. at sinabi ni Esau sa kanyang ama, Wala ka ba kung di isa lamang basbas ama ko? Basbasan mo ako naman o ama ko. at humiyaw si Esau at umiyak. At sumagot si Isaac na kanyang ama at sinabi sa kanya, Narito, magiging sadya sa tabak ng lupa ang iyong tahanan at sa hamog ng langit mula sa itaas. At sa iyong tabak ay mabubuhay ka at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. At mangyayari na pagka nakalaya ka, papagpagin mo sa iyong leeg ang pangatok niya. At kinupuotan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama. At sinasabi ni Esau sa sarili, Malapit na ang mga araw ng paglubusa sa aking ama. Kung magagali, papatayin ko sa Jacob na aking kapatid. At ang mga salita ni Esau na kanyang panganay ay nanggay balita kay Rebecca at kanyang pinasubuhan at tinawag si Jacob na kanyang bunso at sa kanya ay sinabi, Narito, ang iyong kapatid na si Esau ay naaaliw tungkol sa iyo na inaakalang patayin ka. Ngayon na anak ko, sundin mo ang aking tinig at bumangon ka at tumakas ka hanggang kay Laban na aking kapatid sa Haran at dumoon ka sa kanya na ilang araw hanggang sa mapawi ang galit ng iyong kapatid. Hanggang ang galit sa iyo na iyong kapatid ay mapawi at malimutan niya ang ginawa mo sa kanya. Kung magkagayoy, pasusuguan kita at ipasusundo kita mula roon. Bakit ka pa mawawala kay sa akin sa isang araw? at sinabi ni Rebecca kay Isaac, Ako yamot na sa aking buhay dahil sa mga anak na babae ni Het. Kung si Jacob ay mag-asawa sa mga anak ni Het na gaya ng mga ito, ng mga anak ng lupain ito, ano pang kabulahan sa akin na maaking buhay?